Kakaibang selebrasyon naman ang ginawa ng Class Batch 89 ng Don Severino Agricultural College na kilala ngayon bilang Cavite State University para sa kanilang ika-25 anibersaryo. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Ito si Maylene Magasa. Mula pa noong nagdaang bagyong Ruby ay nilalagnat at inuubo na ang kanyang dalawang anak. Inabisuan siya ng health worker sa kanilang health center na ipa-x-ray ang mga ito. Ngunit dahil sa kakapusan sa pera ay hindi niya ito magawa. Kaya naman nang magsagawa ng medical mission sa Cavite State University nitong weekend ay agad niyang dinala sa lugar ang kanyang mga anak upang mapatingnan. Inuupo po bago nilalagnat. Bago ito sinumpong po ng hika. Opo. Kaya wala naman po kaming perang pambili po nito. Sinamantala din ng mga kababayan nating senior citizen sa lugar ang naturang medical mission upang magkaroon ng salamin sa mata at makapagpabunot ng ngipin. Mahalaga po yan, lalo na po sa mga katulad naming mga walang-wala na hindi makapagpagamot sa mga bayarang klinik. At least dito po ay libre ang gamot. Mas pinili ng Class Batch 89 ng Don Severino Agricultural College na kilala ngayon bilang Cavite State University na gawa ng ganitong activity upang makatulong sa kapwa bilang pagdiriwang ng kanilang ika-25 anibersaryo. Katuwang ng grupo sa isinagawang medical mission ng UNTB sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason at Kamanggagawa Foundation sa pangunguna naman ni Brother Eli Soriano. Mahalaga dahil yan ang ating pangangailangan, ang maisigurado natin ang kapakanan at saka ang health ng ating mga kasamahan. Sana hindi ito ang una at huli. Ay napakasaya. Napakasaya. So serving people is serving God also, di ba? Okay. Para sa Batch 89 ng Cavite State University, hindi ito ang huli ng kanilang pakikipag-ugnayan sa UNTB at sa Kamanggagawa Foundation upang magsagawa sila dito sa Cavite ng medical mission. Lalo na't nakita nila na maraming mga kababayan natin dito sa Indang ang nangangailangan ng atensyong medikal. Mula rito sa Cavite City, Sherwin Kulubong, UNTB News Worldwide.